Esther Kapitulo 8. Hinirang si Mordecai. Nang araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudyo ay binigay ni Haring Xerxes kay Reyna Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ipinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Ang bagong kahilingan ni Esther. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Xerxes at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudyo na binalak ni Haman na Agagita. Itinuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi, "Kung mamarapati ninyo at makalulugod sa inyo kamahalan, nais kong hilingin na inyong ipawalang bisa ang utos na pinakalat ni Haman na Agagita, anak ni Hamadeta, laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po makakayanang makita na nililipol at pinapatay ang aking mga kalahi." Sinabi ni Haring Xerxes kay Reyna Esther at kay Mordecai na Hudyo, "Ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na kay Esther. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo." Sinabi rin ng hari sa kanila, "Gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo at isulat ninyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko. At tatatakan mo ng aking singsing. Sapagkat walang sino mang makapagpapawalang bisa sa utos ng hari, lalo na kung ito'y tinatakan ng singsing ng hari." Nang ika-23 araw ng 3 buwan, ipinatawag lahat ang mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapangasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Ang utos ay nakasulat sa wikang ginagamit sa lugar na napadadalhan. Ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Xerxes at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos ipinadala sa mga tagahatid sulat, sakay ng mabilis nilang kabayo mula sa kwadra ng hari. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinahihintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sino mang sasalakay sa kanila mula sa alinmang lalawigan. Pinahihintulutan din silang patayin, lipulin at samsama ng ari-arian ang hukbong sasalakay sa kanila, pati ang mga kababaihan at mga bata. Gagawin nila ito sa buong kaharian sa loob ng 1 araw sa 13 ng 12 buwan ng taon. Bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi nito at ipahahayag sa lahat ng tao para makapaghanda ang mga Hudyo sa araw na yaon laban sa kanilang mga kaaway. Kaya ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling lumakad, sakay ng mabibilis na kabayo ng hari at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay kinalat din sa lungsod ng Susa nang lumabas ng palasyo si Mordecai. Ipinagbunyi siya ng buong lungsod ng Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan, putit asul ang kanyang damit, pinong lino na kulay ube ang balabal, at malaki ang koronang ginto. Ito'y malaking karangalan ng mga Hudyo. Masayang masaya sila. Sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari, nagpista sa tuwa ang mga Hudyo. At sa buong kaharian, marami ang nagsabing sila'y Hudyo sa takot na sila'y patayin.